Kapag ako ba nagkasakit and natanggal ako sa trabaho, sino yung magpapasahod sa akin habang nagpapagaling ako? Ito yung mga uncertainties in life. Possible ba yung investments mo ay ma-withdraw mo lang din and maubos lang sa isang igla? Part ng money natin para sa investment and meron tayong part na money para sa protection na in case of mga uncertainties like mga critical illnesses or malalang sakit, hindi natin magagalaw yung savings and investments natin in the long run. The average cost of critical illnesses right now in the Philippines is 2 million pesos from diagnosis, treatment, and rehabilitation. Saan tayo kukuha ng panggastos kaagad? Karamihan sa mga Pilipino is talagang nababaon tayo sa utang because hindi nga natin alam na may mga ganito palang mga tools na pwede nating makuha habang healthy pa tayo. Ito ang 5 signs na kailangan mo nang kumuha ng health insurance. Take note, health insurance, not just life insurance or any other insurance. Marami tayong different types of insurance, pero we will talk about specifically bakit mahalaga ang health insurance. Bakit kailangan mo siyang makuha immediately as young as you can. By the way, kung nakakatulong ang mga videos ko sa inyo, please do not forget to like and subscribe and hit mo na yung bell button dyan para kapag may mga videos ako, ikaw ang unang makakakita. Unang sign, bakit kailangan mo na ng health insurance? Wala kang ipon na pwede mong magastos in case of hospitalization. Alam naman natin na tayong lahat, we are working para sa family natin, we are saving a lot of money para sa future natin. Pero sa isang iglap lang, kapag nagkaroon tayo ng sakit, possible maubos siya kaagad sa isang iglap lang. No? And ito yung sa pinakamasakit na pwede mangyari sa atin. Recently, ang anak ni Mrs. ko, we had our first baby and na-admit siya sa hospital twice after giving birth, yung baby namin. And nasa almost 250,000 yung totality na nagastos namin since nanganak siya hanggang sa ma-admit sa hospital, magkaroon ng blood transfusion because meron siyang anemia. We're just so privileged na to experience that. And we are so glad na we prepared for these things. But I'm also sad for the reality na a lot of people are not preparing for these things. How much more kung kami doon sa 250,000, medyo masakit na siya sa bulsa kasi pinaghirapan namin. How much more yung mga hindi talaga nakakapag-prepare for this. And isa sa mga dahilan kaya we are really pushing for you to have health insurance because it's really something that can help you protect lahat ng savings mo, income mo, peace of mind mo, and lahat ng mga ari-arian mo in case of hospitalization. Number 2 reason bakit kailangan mo na ng health insurance is meron kayong history ng sakit sa pamilya. Personally, yung mom ko died due to multiple sclerosis when I was still 7 years old. And nung naging financial advisor ako, talagang sinabihan ko yung mga kapatid ko, guys, kumuha kayo ng health insurance kasi meron tayong medical history sa family. And kapag meron kang medical history sa family, isa to sa mga tinitignan ng mga insurance companies kung insurable ka ba or hindi. Bigyan natin example yung sa sister ko. Yung mom ko namatay kasi siya ng early 30s. Ngayon, yung sister ko nasa early 30s din siya. Nag-apply siya ng insurance, chinek pa kung yung nanay niya namatay at early 30s, ano yung probability na magkasakit din siya at early 30s. So, tinitignan nila yung kinukompute. Hindi lahat na-approve. Thank God na-approve yung sa kanya, pero hindi lahat na-approve sa mga ganun. Especially kung merong critical illness ang parents or history ng family nyo. And syempre, of course, we have that yung reality na meron ka ng na-experience na ganun. And alam naman natin na kapag meron ganitong experience, most likely, genetically, na-inherit natin. So, wag naman sana, no? Pero mataas yung chance, kumbaga. So, kailangan mo talaga mag-prepare for these things. Hindi lang syempre sa health mo, but also in terms of your finances. Number 3 reason bakit kailangan mo ng health insurance, dahil merong umaasa sa iyo financially. Kung ikaw ay isang breadwinner, millennial ka man, or Gen Z na nagpo-provide sa family mo, or kaya ikaw ay magulang na nagpo-provide para sa mga anak mo, if you are the main provider to your family and then suddenly nawala ka sa equation, nagkasakit tayo, tinaman tayo na malalang sakit kasi sobrang sipag nating magtrabaho, nagpuyat, di ba? Kakapuyat natin, bigla ka na lang nagkasakit. Huwag naman sana, pero it's something na kailangan nating isipin. No? Kapag ako ba nagkasakit and natanggal ako sa trabaho,
ako? Sino yung magpapasahod sa akin habang nagpapagaling ako? Or maybe, pag may nagkasakit tayo yung nagpo-provide. Paano kapag tayo yung nagkasakit? Saan tayo kukuha ng panggastos? Meron ba tayong ibang aasahan? Or tayo lang din? Kung meron, thank God. Pero it's something na kailangan pa rin natin paghandaan, especially if we don't want to burden other people. Kung wala tayong aasahan, mas kailangan natin ng health insurance. Number 4 reason bakit kailangan natin ng health insurance, investment lang ang meron ka right now. Most of us, nung mga bata-bata pa tayo, early 20s or mid-20s, fresh grad tayo, gusto natin mag-build ng wealth. That's why investment talaga yung priority natin. However, alam naman natin na ang investment, it will take time before siya mag-grow. It will take time before natin makita yung magandang result dito. Usually 10 years or more. And during those years, nagtatrabaho tayo, merong probability na magkaroon tayo ng malalang sakit. Huwag naman sana, ito yung mga uncertainties in life. Kapag nangyari yun, kung naubos na yung savings mo, possible ba yung investments mo ay ma-withdraw mo lang din and maubos lang sa isang iglap? Yung pinaghirapan mo ng matagal na panahon, nag-invest ka ng matagal na panahon, nabura lang sa isang iglap. So, always remember, dapat meron tayong part ng money natin para sa investment, para sa future natin, and meron tayong part ng money para sa protection na in case of mga uncertainties like mga critical illnesses or malalang sakit or kahit anong sakit man yan, hindi natin magagalaw yung savings and investments natin in the long run. Usually, meron tayong tinatawag na mga VULs or Variable Universal Life Insurance. So if meron kang VUL right now or insurance with investment plan, most of the plans ay wala silang mga health coverage. Kung meron mang health coverage, most likely limited lang din siya to specific numbers of critical illnesses. So always suggest na if you have an insurance with investment plan, check out kung kaya mo pang mag-add ng additional health insurance because it will protect yung VUL funds mo or yung investments mo. Kapag nagkaroon ng sakit, hindi mo mawi-withdraw, hindi mo ma-stop bayaran yun dahil meron kang health insurance. So, check out mo yung portfolio mo. Meron na ba ako mga investments? Kapag tinamaan ako ng sakit, possible ba na mag-withdraw ko lang din itong mga ito? Number 5 reason bakit kailangan mo ng health insurance is dahil ayaw mong mabaon sa utang dahil sa mga medical bills. The average cost of critical illnesses right now in the Philippines is 2 million pesos from diagnosis, treatment, and rehabilitation. And itong mga sakit na ito, especially kapag nasa latter stage na tayo ng mga ganitong sakit, kailangan na natin ng mga immediate cash in order for us na masustain natin yung life natin, mapahaba natin yung buhay natin. And kailangan natin ng big amount of money for this. And kung kailangan natin ng big amount of money for this, saan tayo kukuha ng panggastos kaagad? And most of the time, karamihan sa mga Pilipino is talagang nababaon tayo sa utang because hindi nga natin alam na may mga ganito palang mga tools na pwede nating makuha habang healthy pa tayo. No? So kung ayaw mo mabaon sa utang, ayaw mong sumakit yung ulo mo sa utang, hindi mo alam kung kanino ka hihingi ng tulong in case tamaan tayo ng malalang sakit, have your health insurance ready. Kumuha ka na ng health insurance mo. If you are looking for your best insurance, health insurance could be the best plan for you right now, especially kung meron ka ng investments. Kung wala ka pang investment, this is also something na kailangan mong paghandaan. No? Pwede mong ito yung unahin, then after that, investment, or kung meron ka ng investment, saka mo yung health insurance. Sana nakatulong ito sa paghahanap mo ng iyong first insurance or second insurance and nagkaroon ka ng clarification bakit kailangan ko ng multiple insurance policies. Yun lang. If you have any questions, drop nyo dyan sa comment section para matulungan ko kayo. Ingat!